Good morning mga kalaro. Narito naman tayo ay Dispiras ng Pasko. Ang ating menu ngayon ay dahil wala akong bisita kasi ang aming pamilya ay napagkaisahan. Ang aking mga anak may kanya-kanyang pamilya na, so nag-usap-usap sila magkakapatid ay doon muna sila ngayong Pasko sa kanilang partner. Kaya kami mag-ipon-ipon dito ay sa 31. Buong pamilya, buo kami sa 31. Birthday pa kasi ng panganay ko. Kaya ito, kami lang ni Mrs. na nandito, kahit mga po wala, namasko rin sila sa mga kanya-kanyang tito, tita, lula. Kaya dalawa lang kami ng Mrs. ko, pero yung isang anak ko dito, mamaya, dito siya papasko. Kaya bali ano lang kami siguro dito mamaya, 4 o 5. Ngayon, mayroon akong handa. Ito, diretso na ito mamayang gabi kasi ayaw ko naman mag-ulit pa mag-live mamaya dahil may binaban, malakas yung laro ngayon dahil Pasko. Walang tigil yung laro sa bilyaran ko. Kaya itong luto kong ito hanggang hapunan na ito. Dahil ngayong tanghali kami dalawa lang ni Mrs. Kaya iluluto ko ngayon. So, mga iluluto ko naman ito, hindi naman mga mapapanis. Dahil mayroon tayong menu ngayon na, ito, nasa medium size ang ating shrimp. Butter garlic shrimps ang iluluto natin. At may nag-request naman na ating some followers na adobong baboy. Mag-adobong baboy tayo. At mayroon naman akong nilagang baka para makahigop tayo ng sabaw na mainit. Pinakulang ko na nga ito kanina. Ito, magkahalo ang laman at saka taba yung baka. Ayan. Ang baka ko mayroon ako na 4 hanggang 5 servings sa nilaga. Pero ang daming gulay niya. Ito ang gulay niya. May Baguio beans, may pichay, at may patatas. Ayan. Yung ating adobo ay adobong Tagalog ito. Kailangan tuyo lang talaga ito sa tuyo. Ang pinakasos niya nito lang ay tuyo. At ang ating butter garlic shrimps, ayan, butter at hindi nawawala ang manamis-namis na 7-Up or Sprite. Yung ating adobo ay ito, dato puti at silver swan soy sauce. Ayan. Ayan ang ating mga panangkap at ginisa mix pamintang durog. Okay. Ngayon, dahil Pasko, sa ibang mga tahanan, kumpleto sila. Ako magkukumpleto na lang ako sa New Year. Oo. May pang-dessert sila, ganyan. So, hindi naman malungkot kami kasi ito palaruan ngayong akin. Hindi ko nga alam na nag-usap-usap yung aking mga player. Dito mamayang gabi ata, diyan gaganapin yung parang pinaka Christmas party namin. So, ito, sigurado kaya naglaga ako para sabaw, pang laglag pulutan at sirtong alubo, laglag pulutan niya sa baba pag dumating yung aking mga player. So, ganun pa man, kahit dalawa kami ni Mrs. ngayon dito, hindi pa rin malungkot. Masaya pa rin ako dahil marami akong player mamaya na kung pag dito ginanap, naka-ready yung aking videoke. Ayan, gagamitin namin yung videoke. Na-arke lang nga yung videoke kahapon, medyo malayo-layo. Parang hinapo ako sa pagbuhat ng aking TV. Galing sa Atis to Lanzones, binuhat ko ang aking, dahil hindi naman pwedeng isakay sa, wala namang dadaanan, mga iskinita. Kaya mano-mano pinasan ko. Okay, magbasa muna tayo ng ating TikTok. Okay. Wala pa masyadong, yung ating taga-YouTube, lalo-lalo na sa ating mga baguhan, yung gustong magluto ngayong Pasko at pang Noche Buena, pwede pa kayong humabol sa request. Dahil lagi naman ako nagbabasa sa comment section kung sino may gustong mag-request. At tulad nung nag-request ng beef. Ano ba yung gusto niya sa luto sa beef?
beef kare-kare pa ba yun? Beef kare-kare, beef calderita, beef salpikaw, ayan. Hmm. Ang beef salpikaw hindi ko pa naluto, pero mayroon akong naluto na diyan na salpikaw, chicken salpikaw. Okey. At saka pork salpikaw ata naluto ko na rin at calderita. So, puwede pa tayong humabol yung ating mga baguhan na gustong mag-request, okey, puwede pa tayo. At sa ating hipon, ito kasi hindi puwedeng gawin itong shrimp stick, medyo maliit, medium size lang ito. Ang ginagawang, shrimp stick yung sugpo, oo. Kaya dito sa may lugar namin wala, ang mayroon sa Puti kabila. Pero dito sa palengke namin, nahanap ko sana makabili man lang kahit na 5 pirasong sugpo, gagawin kong shrimp steak, wala. Eh, ito napunta na lang tayo sa butter garlic shrimps. Ngayon yung ating adobo naman ay ito kasi ang adobo pangmatagalan ito, hindi ito basta-basta napapanis kahit hanggang bukas pa o 3 araw ito, hindi napapanis 'yan. Mhm. So ngayon, gagawin na tayo dito sa ating paglilinis ng ating hipon, sa ating mga baguhan. Sabi ko sa ating mga baguhan, tinatanggalan ito ng sungay para hindi ka matinik 'pag binalatan mo at hiwaan mo ng kaunting likod, sunditin mo yung bituka niya, ayan, ayan, haba. Tatanggal ang bituka para mamaya susubo ka na lang. Ayan, haba ng ganyan bituka. Ayan, ayan. Kasi ang mga baguhan nito hindi niya pa kabisado kaya inuulit ko ulit ito dahil mayroon ng mga bagong ano, ayan haba ng tayo niya, oh. Oh, haba. Yung mga baguhan, okey lang sa mga dating nakapanood na, ha. Ngayon inuulit ko lang ito, nire-replay ko lang yung ating paglilinis ng hipon. Hipon man o sugpo, same lang ang paglinis natin, pagtanggal ng kanyang bituka. Dilitan mo ng kaunti, tusukin mo ng tinidor, 'yan, ayan. Haba, 'di ba, oh? Oh, makikita mo ang bituka haba. Haba na nabunot, oh, 'yan. Okey lang sa mga datihan, 'wag na natin anuhin, ngumiti na lang tayo habang nanonood kay Mang Leo. Sabihin niyo, iniisip niyo napakulit naman ni Mang Leo, paulit-ulit na lang. Ayan, sa akin lang naman kasi hindi lang isa ang gustong matuto, maraming gustong matuto, 'di ba? 'Yan, naputo lang. 'Di ko na ayun, mabuti nakuha. Ayan, nakuha, nahaba. Ayan, ang kulit ni Mang Leo, paulit-ulit na lang ng pagdedemo sa paglinis ng hipon. Ay sa akin lang naman kasi hindi lang naman isa ang gustong matutong magluto. Lalong-lalo na sa mga nanonood, mayroon mga baguhan at yung mga datihan na hindi masyadong na-gets yung aking pagdedemo, ayan, nire-replay ko lang. Ayan, mhm, ayan, haba, haba ng bituka. Ay 'pag nakain mo 'yan, dumi 'yan. Kumbaga sa ano, 'yan ang pinakatain ng hipon. Mhm, naputol, napa napasarap yung hiwa ko ng naputol. Nadiin ko ng masyado yung kutsilyo kaya naputol, oh. Pero nakuha naman yung kaputol dito sa may bandang puwit, kukunin natin. Ayan, nakuha naman sa bandang puwit. Ayan, oh, haba, oh. Kasi dapat ang paghiwa mo lang pahapyaw lang para hindi maputol yung dumi niya. 'Pag nabaon mo sa kutsilyo, mapuputol talaga. Oh, ayan, haba, oh. Wala, kung 4 na tao lang naman kayo makakain nito, hindi pa namin maubos 'tong hipon na ito. Oh, 'di pa nga sigurado baka mamaya makumbida pa yung anak ko sa ibang
tahanan, hindi dumating dito. So, kaming dalawa lang ni misis. Oo. Ngayon, dahil marami naman akong player na sigurado dito mag-celebrate ng Pasko sa bilyaran, kaya ang iba nito, tiyak may bababa ko diyan sa ibaba, pampulutan namin. Dahil magtatagay kami mamaya diyan sa ibaba. Ayan. Taon-taon yan tuwing Pasko. Pag dito ko sinelebrate ang Pasko sa bilyaran, masaya kami, marami kami diyan. Kaya mamaya, hindi ko alam kung ila-live ko rin mamaya. Palagay ko pwedeng i-live pero papyaw lang, hindi natin napakikita lahat kasi baka maparusahan na naman tayo ni TikTok. So ngayon, pakikita ko lang siguro, pa saglit-saglit lang. Okay, tapos na yung ating hipon. Yung ating adobo naman, ang sabi ko sa mga baguhan, ito, yung po, medyo pa-slanting lang para hindi tayo gastos sa gas. Yan. Pag hiniwa mo, kahit malapad, manipis. O, yan. Kahit malapad, manipis. Sa adobo kasi masarap yung magkasama yung taba. No? Kaya sinasama ko yung taba. Ayan, nandiyan nakakabit yung taba. Yung ating baboy, pag kayo namimili ha, titingnan nyo rin kasi minsan may sis katulad nito. Ganda ng baboy na napili ko, pero kundi ko napansin ito kanina sa palengke. O, yan, may sis, oh. Yung maitim. Hindi ko napansin ito kanina. Yan, hinihiwa lang yan. Yan. Pinakasis ng baboy yan. Kulani. Kulani kung tawagin. Lalo na sa bandang ulo, maraming kulani ang baboy. Hindi ko napansin ito kanina. Pero madali lang naman mapapansin mo ang kulani dahil bilog na makapal yan. Yung pinakasis ng baboy. Ayan. Hindi lang pala 6 na taong kakain ng adobo ko. Hindi. Ang dami pala ng ano. Siguro ko 9 to 10 person ang kakain niya ng adobo na yan. Okay? Dahil ano ngayon, para makaluto tayo ng maaga, punta na tayo sa kusina. Okay? Tayo sa kusina.